sinatawag nating food and non-food items, shelter, logistics. So lahat po yan kinluster. At nang sa ganoon, meron po specific na tumutuon ng pansin, no, sa lahat ng mga aspeto na ito. And at the same time, tinitingnan po kung ano yung mga kinakailangan dito sa lahat ng mga lugar na nasa lanta ng bagyo. Bukod po dito, mag-meeting po ulit mamaya para malaman more or less kung ano ang lawak ng pangangailangan at kung magkano, kung ano-ano yung mga kailangan logistics na para maipatupad ang pagtulong sa mga iba't ibang mga lugar. Sir, batay sa initial assessment ninyo, magkano itong naging pinsala ng bagyong Ondoy at gaano karami ang apektado? Well, una po sa lahat, hindi pa po natin malalaman kung ano ang lawak ng damages, no? Pero nakikita po natin na sa partial total affected population, umabot po sa 279 o almost 280,000 na katao, no? Sa ngayon pa lang yan, sir? Sa ngayon pa lang yan. At may total evacuees, partial pa rin to, 8,300 families, equivalent to 41,000 na katao, no? So, we are going to expect a lot more of these numbers to increase, no? Ang pinaka-importante po sa lahat na maiwasan ang mga public health problems like yung mga pagkakasakit, no, ng mga bata, ng mga matatanda, yung water and sanitation particularly, no? Dahil kasi ang pinaka-importante ngayon ay yung malinis na tubig na para inumin. So lahat po yan na binibigyan na ngayon ng tuon. So that mamaya, bago dumating ang ating Pangulo, makapagbigay po tayo ng isang magandang recommendation nang sa ganon, mapabilis ang pag-servisyo natin sa ating mga kababayan. Bilang isang doktor, sir, at salamat, Dok, itong programa natin. Ano ang may papayo mo? Ano yung dapat na plano para sa ating mga kababayan tungkol naman sa kanilang kalusugan? Dahil syempre, medyo madumi ang tubig dito sa mga evacuation centers dahil nga nasa lanta sila ng bagyo, ay yung pagkain at syempre dahil nga sa yung walang tigil na ulan, posibleng may mga sipon, lagnat na itong mga bata na nandoon. Una po sa lahat, kinakailangan umiwas po sila doon sa mga tubig baha, no? Dahil dyan lumalabas yung maraming sakit gaya ng leptospirosis, tetanus. Pangalawa po, ang tubig na iniinom nila, maaaring contaminated na yan. So, ang importante dyan, palaging pinakukuluan ng tubig. Pangatlo po, yung tulong na manggagaling po sa mga kababayan natin na hindi nasalanta para tulungan ang mga kababayan natin nasalanta. Dito pumapasok yung mineral water na tulong nila, ang malinis at tuyong damit at pagkain, no? Yun ang pinaka-importante sa lahat ngayon. Pagdating naman po sa pag-iwas sa sakit, no? Kinakailangan ng Department of Health umiikot po sa mga evacuation centers. At ginagawa na po yan ngayon, no? Mabilis ang pagtugon ng Department of Health para ho, number 1, gamutin yung mga nasugatan. Number 2, para ho siguraduhin na hindi ho magkaroon ng outbreak ng measles, ng upper respiratory tract infection, especially sa mga bata at sa matatanda. Sir, sa mga ordinaryong taong nais tumulong sa ating mga kababayan, saan sila pupunta at anong kailangan nilang dalhin at kanino sila makikipag-coordinate? Dahil napakarami sa ating mga kababayan ngayon ay handang tumulong at ito nga nakakatanggap ako ng mga text kung paano sila makikipagtulungan at makikipag-coordinate dahil nga sa gusto nila sa magkaroon ng bayanihan at tumulong sa mga kapwa natin nasa lanta ng bagyo. May tinayo pong relief good drop points ang Department of Social Welfare and Development. Dito po yan sa DSWD Dromic sa may Batasan Complex, no, sa Quezon City. Meron din pong DSWD National Capital Region Office nila sa may San Rafael Corner Ligarda sa Quiapo. At saka DSWD Disaster Relief Operations Center sa may Naiya, Pasay City, sa likod po ng ATO dati na ngayon kaakna. Maraming salamat, Dr. Anthony Doles, OIC Administrator ng Office of Civil Defense. So sa mga kababayan natin na tumulong, naibigay na ni Dr. Doles kung saan kayo pupunta at kung saan makikipag-coordinate. Napakarami ng nangangailangan ng tulong ngayon, kung kaya dapat talagang sa mga panahon na ito ay kinakailangan ng bayanihan at tulungan sa mga kababayan. Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Jay Ruiz. At yan po ang mga pinakahuling balita kaugnay sa Bagyong Ondoy.